Mga kaibigan, kumusta? Sa video na ito, matututunan ninyo kung ano ang function at paano ito gumagana. Ngayon ay kakalkulahin natin ang mga coordinate para sa function at iguguhit ang graph nito. Una nating gagawin ay tuwid na linya, pero kakalkulahin muna natin, susuriin, para masiguro na tama ang ginagawa natin sa pagkalkula ng mga coordinate. Alam naman ninyo na pwede nating iguhit ang tuwid na linya gamit ang dalawang punto, at ang pangalawang function ay magiging sorpresa. Ibig sabihin, pag-aaralan natin ito. Sige, tara na. Una, kakalkulahin natin, di ba? Napakasimple lang nito. Meron tayong function na y equals 2x plus 5. At ano ang kailangan natin? Kailangan nating ilagay sa halip na x, halimbawa, numero, kunwari 0 dito, 2, 1, di ba? At iba pa. At kalkulahin ang y. Ito ang y, blanco pa dito. Tapos sa mga puntong ito, iguguhit natin ang linya at pagkatapos susuriin natin, di ba? Halimbawa, pwede nating iguhit gamit ang dalawang ito. Hindi, kunwari, 0 at 5, halimbawa, di ba? Medyo malayo-layo sila sa isa't isa. At pagkatapos susuriin natin kung tama ba ang kalkulasyon natin at kung gumagana o hindi. Dalawang x, di ba? Paramihin natin. 2 times 1 magkano? 2. Plus 5 magkano? 7. Ngayon sa 0. 2 times 0 ay 0, plus 5 ay 5. Oo, y ay katumbas ng 5. 2 times 2 ay 4, 4 plus 5 ay 9. Minus 3. Minus 3 times 2, magkano? Minus 6. 5 minus 6 ay minus 1. 10, 5. 2 times 5 ay 10. 10 plus 5 ay 15. 10, 20. Oo. Kaya 20 plus 5, 25. Minus 6. Minus 6 times 2 ay minus 12. 5 minus 12 ay minus 7. Ikalawa, ibig sabihin 2 divided by 2. Oo, kaya magiging 1. 1 plus 5 ay 6. 12, 12, 2 times x. Oo, times 12, magiging 24. 24 plus 5 ay 29. May 0.0 tayo dito, di ba? Ito ang x, ito naman ang y. Sige, subukan nating piliin. Halimbawa, ito, di ba? 0 sa x, ibig sabihin, nasa linya na to at 5 sa y. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan na, ang point. Ito yung point na to. Sige, tawagin natin to. Di ko alam, pwedeng A, di ba? Pumili tayo ng negative na point, mas interesting to, di ba? Ito naman ang point B, halimbawa. Sa x, ito ay minus 3. 1, 2, 3. Minus 3 at sa y naman, ito ay minus 1. Minus 1. Ayan na ang point. Ito ang point B. Ibig sabihin, in theory, guhit ko lang ng linya, di ba? Ganyan. Siyempre, kung sa checkered notebook kayo gumaguhit, mas madali sa inyo, mas maganda gagawin ninyo. Sige, tingnan natin yung isang point. Sabihin nating 1. 1, di ba? Sige, pataas ng kaunti, di ba? Oo nga, in principle, tama naman, di ba? Dito mga 6, dito naman mga 7, di ba? Okay, ayos yan. 2 at 9. Sige, dito 2, mas mataas pa. Oo, papunta dito, mga dito 2. Naku, hindi ito minus. Oo, ito minus 1 at dito magiging 1. 2. Kaya dito, oo, may punto dito. Tila tama rin ito. Ang 5 mas malaki pa, oo, dito. 2, 3, 4, 5. Siyempre, mas mataas pa dito. Kaya, tila tama naman. 10 pa, ibig sabihin 10, dito pa, dito, di ba? 6, 7, 8, 9, 10. 10, di ba? Ibig sabihin, mas mataas pa. Siyempre, hindi ko na ito iguguhit. Minus 6. Kaya 4, 5, 6. Minus 6, di ba? Tama. Minus 7. Oo nga, dito mga 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo nga, medyo baluktot ang guhit ko, pero mga minus 7. Kaya 1 kalahati at 6. 1 kalahati ay dito at 6. Oo. At ang huling numero, 12, ay dito. 12, 29, tumaas ng tumaas. Gumuhit naman tayo ng graph ng function, e equals x squared plus 1. Dito sa graph ng function, kailangan natin gumuhit ng parabola. Sasabihin ko na agad, pero nasa itaas ito, kaya hindi ako gaguhit pababa. Mas mabuti dito. Oo, may espasyo dito. Ay, x. Kaya,
nandito ang punto 0. Sige, kalkulahin muna natin, ano? Yun lang. 3 squared ay 9 plus 1 10. Susunod. Minus 2, oo, squared ay 4, 4 plus 1 5. Sa ganito, 2 squared ay 4 din plus 1 5. Minus 4 squared ay 16, 16 plus 1, magkano? 15 ay 17, 1 squared ay 1, 1 plus 1, 2. Sige, ayos. Ngayon, minus 3, 9, oo, plus 1, 10. Tingnan ninyo, dito, halimbawa, 3 minus 3, pareho pa rin ang y. Bakit? Kasi pag squared, wala siyang paki kung may minus or wala, kasi nawawala yon. 0, kung 0 dito, magiging 1 ang y. 5, 5 squared, magkano? 25 plus 1, 26. At dito, minus 0.5 ay 0.25, di ba? Kasi 0.5 squared ay 0.25 plus 1, 1.25. Dito, kailangan nating iguhit muna lahat ng puntos bago ang parabola. Magsimula tayo sa 0, okay? Pinakasimple, 0 at 1. 0 sa x, 1 sa y. Mga ganito ang punto, di ba? Okay. Sige, sundin natin ang pagkakasunod-sunod. 3 at 10. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito ang 10 natin, di ba? Iguguhit ko ganito. At dito naman 3, 10. Eto na, mga ganito ang punto natin dito. Sige, ayos. Ngayon, minus 2. 1, 2 sa x, di ba? Minus 2, tapos sa y ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dito mga ganito. Tama ba pagkaguhit ko? Kasi medyo nakatingin ako sa gilid eh. 2, 5, ibig sabihin dito. Mga ganito, di ba? Sige, ayos. Minus 4. Minus 4. 2. Sige, 17. Lumalabas na masyado pataas, di ba? Subukan natin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, o 17. Kasya, di ba? Eto na, mga dito. Ayos. 1, 2. 1, 2. Sige, minus 3. At ilan sa atin? 10, ganyan. Dito rin natin kinalkula. Dito, dito lang. Ganyan lang. Sige, ayos. 0 ang nakalkula natin. 5, 5, 26. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 26. Naku, dito, napakataas. Oo, umaabot. Syempre, mas mataas pa, di na kailangan iguhit. At minus 0.5 dito, magkano kaya? 1, 25. Naku, mga ganito. Iguguhit natin. Nakikita nyo ano sa atin? Mga ganito lang, ganyan. Sa parabola, wag na kayong magbiro. Ibig sabihin, kulang ang 2 punto lang. Mas mabuti, kunin natin tulad dito ilang punto. Hanapin kung saan nagsisimula. Kalkulahin ang coordinates. Tapos saka iguhit.